Ito, nakakatawa, ng aasar, or suntok sa buwan. Alam niyo bakit? Alain po, hinahanap daw po ni Sara Duterte, Vice President, yung 16 na milyong voters, botante ni dating Pangulong Duterte noong 2016 kung bakit siya naging Pangulo. Hindi lang hinahanap. Sinabihan pa na dapat daw ay gumalaw, kumilos, at ipakita sa ICC yung kailang grupo. Aba, parang gusto niyo mag-people power ah. Parang gusto niyo ipakitang, oh, pakawalan niyo si Digong. Yan ay dating presidente namin. Kaya ako natatawa. Hindi pala alam ni Sara na yung iba dun sa 16 milyong bumoto kay Duterte noong 2016 ay biktima ng tukhang. At ang pamilya doon ay karamihan ay nag-file ng kaso against Duterte, crime against humanity. Kasi yung mga botante ni Digong noong 2026 presidential election, karamihan pangkaraniwang tao, mahihirap na Pilipino. Eh nung siya'y maging presidente, di ba nag-war on drugs, tukhang dito, double barrel campaign, libo-libo ang nawalang Pilipino. Yung mga botante ni Digong mismo, na masang Pilipinong napagkamalaan, at yung kanyang pamilyang naglulok sa until now, naghahanap ng katarungan, kasama doon sa 16 million. Kaya Sara, gumising ka naman. Wala na yung 16 million. Hindi na buo yun. Biktima yun ng human rights violation nung umupo ang Duterte government. Kasi nga, natukhang ang iba. At yung kanilang mga lolo, kanilang mga magulang, kanilang mga kapatid, nung mga biktima ng tukhang, kasama rin doon sa 16 million na sinabi mo. Hindi ko naman nilalahat. Hindi ko nilalahat na yung mga natukhang ay mga supporters nyo. Hindi lang po talaga maiwasan na yung karamihan sa biktima doon ay mga inosente lang, napagkamalan lang, mahihirap na mga Pilipino yon. Mga botante ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na sumuporta sa iyong ama, Sara Duterte. Hindi mo ba alam yon? At tapos ngayon gusto mo pang gamitin, hinahanap mo, na inuudyukan mo pang ipakita yung 16 million sa ICC na sila may pagmamahal. Abay, nakakatawa naman yan. Isa pang issue, matagal ko na sinabi, walang pakialam ang ICC sa political issue sa Pilipinas. Hindi sila nakatingin sa political issue. Nakatingin sila doon sa kasong ipinal sa kanila, ebidensya at testigo. Kaya nga ipinaaresto, kaya nga magkakaroon ng trial. Kaya nga kahit maglupasay pa yung mga politikong Duterte, kaalyadong maka Duterte, ng anuman sinasabi against ICC, dead ma sa ICC, hindi nga kayo pinakikinggan eh. Kasi nga, wala silang pakialam sa atin. Nakikialam sila dahil Pilipinong kumplena, Pilipinong nagreklamo na biktima ng human rights violation ang tinitingnan ng ICC judges at ng mismong ICC. Hindi ba nyo alam yon? Kaya yung inyong mga rally dyan sa Dahig at sa iba, walang epekto yan. Sinabi na nga ni dating Pangulong Duterte, umuwi na kayo, hindi nakakatulong yan, hindi kailangan yan. Sinabi rin yan ni Attorney Coltman, hindi nakakatulong yon, nakakasira pa. Kasi yung mga pinagsasasabi nyo laban sa ICC, ginagalit nyo yung ICC, ang tatamaan dyan si Duterte. Tapos ngayon, yung pa yung sasabihin ni Sara, nasan ba yung 16 million voters? Ba't hindi kayo gumalaw? Gumalaw kayo para ipakita nyo sa ICC, mahal nyo si Duterte. Wow! Kahit pa pagsamahin mo, Sara, yung mga voters na buhay pa ng tatay mo at yung mga botanteng sumuporta sa iyo noong 2022 election, kahit maglupasay kayo, hindi kayo papakinggan ng ICC. Kasi wala silang pakialam dyan. Ang kailang pinakikialaman ay yung kaso, yung ebidensya. Dahil Pilipino ang kumplena, Pilipino ang nagfile ng kaso, hindi naman Philippine government, hindi naman politiko na Pilipino. Biktima ng human rights violation ang kumplena. At yun ang trabaho ng International Criminal Court, bigyan ng hustisya, panagutin ang mga lumalabag sa karapatang pantao. Kaya pag inyong niyurakan, pinagralihan, binatikos ang ICC, suntok sa buwan yan.
hindi yan makakakuha ng sympathy. At hindi matatakot ang ICC sa mga politiko at sa mga Duterte. Kasi ang kaya nga International Criminal Court, sama-sama yan ng marami mga bansa sa mundo na nagbibigay ng katarungan sa mga inaapi, kawawang sektor, mahihirap na sektor, kasama doon ng Pilipino. Yun po yun. Bakit hindi nyo alam? Puro pambubudo lang yung mga pinagsasabi, nakakatawa tuloy. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Pangalawa na ating pag-usapan, ito. Pinapuputok ng ilang mga senador at iba pa. Zero budget para daw sa flood control project. Isang malaking kalukuhan. Yan ang palusot at saka isang napakababaw na argumento. Sino ba ang papahirapan nyo pagka gano'n? Taong bayan. Ang taong bayan ang binabaha, hindi naman sila nagnakaw ng pera. Tapos ngayon, ang solusyon ninyo, zero budget, huwag bigyan ng budget sa 2026. Ang flood control, di nalunod yung mga Pilipino. Di pinatay nyo yung mga Pilipino. Ang baha ay dahil sa kalikasan. At kaya may baha, palpak yung project. Ninakaw yung pera at hindi ginamit kaya binaha. Ang ulan ay kalikasan. Oh, bakit hindi nyo lalagyan ng pera para labanan ang kalikasan at labanan yung baha? Ang dapat mawala ay yung kontraktor na korap, yung politikong korap, yung taga-gobyernong korap. Yan ang dapat mawala. Hindi yung pera para sa flood control program. Pambira naman kayo. Anong klaseng hugot yan? Mga senador naman kayo. Ayaw ko ng pangalanan, kakatawa kayo eh. Parang hindi kayo senador ang inyong mga ideya. Ako, wala ako sa gobyerno, hindi ako politiko. Pero sandali. Pag zero budget sa flood control program, parang pinabayaan mo ng bahain ang mga Pilipinong mahihirap. Dahil ang binabaha naman mahihirap, hindi naman mayayaman. Dapat nga dagdagan pa yung pera, ayusin ang sistema, huwag nakawin ang pera para maproteksyonan sa baha ang mahihirap na binabaha. Ganun ang dapat gawin. Dagdagan pa yung budget sa flood control program, ayusin ang pagpapatakbo ng proyekto, gamitin ng 100% ang perang inilaan. Pero ang gusto nyo, huwag natin lagyan ng pera yung flood control program kasi may korupsyon. Ay, kalokohan yan. Parang hindi naman kayo nag-aral yan. Anong hugot yun? Anong argumento yun? Kalokohan talaga. Ang dapat mawala yung abusado, yung umaabuso sa pera ng bayan. Yung pera ibalik sa bayan sa tamang proyekto, sa tamang paggamit. Yun ang solusyon. Anak, mapapailing ka na lang. Anong klase? Ayaw ko na pangalanan yung senador. Aba yun ang proposal nila. Para wala daw korupsyon. Huwag nang lagyan ng budget. Parang sinabi mo, hayaan natin malunod sa baha ang mga Pilipino. Hayaan natin malunod sa baha ang may-ari ng pera. Anong klase idea yan? Aral-aral naman pag may time. Kakatawa naman kayo. Nakakatawa na kayo. Nakakahiya kayo. Kaya tuloy sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo.